Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Mark Williams na trade na sa Suns. Bumigat ang roster ng Phoenix. Blazers ginulat ang NBA sa draft. History kay Hanseng Yang ng China. At Wiggins malaking tsansang makakabalik sa Warriors. Nakipag-usap na ang Heat para kay Kuminga. Kasabay halos ng pagpili nila kay Kaman Maluach sa draft, pumayag ang Phoenix Suns na kunin ang isa pang sentro mula sa Duke ayon kay Shams Charania ng ESPN na nag-ulat na ipapadala ng Charlotte Hornets si Mark Williams sa Suns kapalit ng number 29 pick in 2025 at isang first round pick in 2029. Ayon sa mga source ni Charania, ang 2029 first round pick ay magiging ang least favorable, hindi pinakamataas sa mga pick na hawak ng Utah, Cleveland at Minnesota at ito ay may top 5 protection. Ayon naman kay Jake Fisher ng The Steinline, si Vasilije Micic ay bahagi rin ng trade na ito at babalik sa Charlotte na siya ring nagpadala sa kanya sa Phoenix noong Pebrero. Kailangang i-exercise ng Suns ang team option ni Micic na nagkakahalaga ng $8.1 million para sa susunod na season upang maisakatuparan ang transaksyon. Si Williams, 23 taong gulang, ay muntik nang matrade sa Los Angeles Lakers noong trade deadline nitong Pebrero, ngunit umatras ang Lakers dahil sa pangamba sa kanyang medical condition. 7-foot big man na may napakahabang 7'7" wingspan. Naging produktibo si Williams kapag siya ay nasa maayos na kalusugan ngayong season para sa Charlotte. Sa 44 na laro, nagtala siya ng 15.3 points, 10.2 rebounds, 2.5 assists at 1.2 blocks. With shooting 60.4% from the field at career best 80.4% in free throw line. Gayunpaman, malaking issue ang kanyang kalusugan sa loob ng 3 taon sa NBA dahil 106 na laro lamang ang kanyang nalaro. Bukod pa rito, siya ay itinuturing na mahinang depensa lalo na kapag kailangan niyang mag-switch sa mas maliliit at mas mabilis na manlalaro sa perimeter. Kapansin-pansin na desidido ang Charlotte na i-trade si Williams sa kabila ng malinaw niyang potensyal bilang scorer at rebounder. Nanalo lamang ng 19 na laro ang Hornets noong nakaraang season, ngunit mas masama ang performance ng team kapag nasa court si Williams kumpara kapag wala siya. Malinaw na ang sugal ng Phoenix ay sina Williams at Maluach bilang pangmatagalang solusyon sa center position. Matapos i-trade si DeAndre Ayton, 2 taon na ang nakaraan, kulang ang Suns sa maaasahang big man. Nakakatuwang banggitin na noong Enero, nagpadala ang Suns ng Josh Okogie at ilang second round picks sa Charlotte kapalit ni Nick Richards na may non-guaranteed na $5 million na kontrata para sa 2025-26 season. Ang pagdaragdag kina Maluach at Williams ay maaaring senyales na wave na ng Suns si Richards, isa pang sentro sa halip na panatilihin siya sa roster. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Portland Trail Blazers ay kumaliwa muli at tuluyang ibinaon ang bus sa di kilalang kagubatan ng 2025 NBA Draft na nag-iwan sa mga analyst na nalilito at sa mga tagahanga na alinman ay nagmumura o nagdarasal depende sa kanilang pananaw. Nagsimula ang Blazers sa gabi ng draft bilang may hawak ng ika-11th pick kasama ng isang pinupuring malalim na klase ng mga kandidato. Nang una nilang makuha ang pick na yon sa 2025 draft lottery, kinumpirma ni General Manager Joe Cronin na may mga magagaling na manlalaro na available sa antas nila. Sa puntong iyon, marami silang pagpipilian: Carter Bryant ng Arizona, forward; Cedric Coward ng Washington State, guard; at Noah Esenge ng France, forward, kabilang sa mga inaasahan. Pinili ng Portland si Coward, isa sa mga tumaas ang stock bago ang draft, ngunit agad rin siyang itinitrade sa Memphis Grizzlies kapalit ng ika-16 na pick ngayong taon at isang 2028 first round pick na orihinal na mula sa Orlando Magic. Sa isang malalim na draft, ang pag-trade pababa ay isang makatuwirang estratehiya. Iyon mismo ang unang pumasok sa isip sa pagtingin sa klase ngayong taon, isang matalinong, matipid na hakbang. Bumaba ng 5 pwesto ang Blazers para makuha ang isang bagong pick 3 taon mula ngayon. Pagsapit ng pick ng Portland mula sa dating pwesto ng Memphis, lahat ng nabanggit na manlalaro ay wala na. Pati na rin sina Derek Quinn ng Maryland at Thomas Sorber ng Georgetown, parehong mga sentro.
Ang tanging natirang kilalang pangalan mula sa mga usapan bago ang draft ay si Kasparas Jakushonis, guard ng Illinois. Ngunit hindi siya ang pinili ng Blazers. Bagkus, halos maririnig mo ang bagsak ng karayom nang ipahayag ng Portland ang pagpili kay Hansen Yang sa tradisyonal na Eastern name order, Yang Hansen, mula China. Isipin mo ang mga kwentong pambata ni Dr. Seuss kay Horton at kay The Grinch. Iyan ang eksaktong reaksyon ng mga tagahanga ng Blazers nang marinig nila ang balita. Si Yang ay isang 7 feet 1 inch center with 7 feet 3 inches wingspan. May face-up game siya sa opensa at marunong pumuntos malapit sa rim. Marunong din siyang mag-assists. Disenteng positional defender siya sa loob, pero hindi siya mabilis. Hindi siya leaper. Isipin mo si Donovan Clingan pero walang napatunayang shot blocking ability. Marahil mas may kaunting range sa opensa, pero walang galaw para lumikha ng sarili niyang play. Malinaw ang mga bentahe ng pick. May dalawang malalaking sentro na ang Portland. Ang kakulangan? Ganun din. Idagdag pa na karamihan ng mga projection ay inilalagay si Yang sa second round, kaya mas lalong tumaas ang kilay ng marami. Walang second round pick ang Blazers ngayong taon. Kung hindi sila makabili ng pick o natakot silang maagaw si Yang, ang pagpili sa kanya sa numero 16 ay ang tanging option. Kung siya talaga ang target mula sa simula, ang pag-trade down ay matalino. May extra value sila nang wala silang binigay. Genius sila. Kung hindi mag-workout si Yang, wala rin namang masyadong mawawala. Nakataya pa rin kung ano talaga ang kalalabasan niya. Kahit maging solid rotation player siya, posibleng hindi sapat iyon kung ang direksyon ng NBA ay papalayo sa mga malalaki pero mabagal na sentro. Pwede siyang maging eksakto sa kung anong manlalaro siya dapat maging at hindi pa rin makakatulong sa pag-usad ng Blazers. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay nagmula sa isang pabago-bagong season na sa huli ay nabigyang buhay matapos ang trade deadline. Syempre, malaking dahilan dito ang pagkuha nila kay Jimmy Butler mula sa Miami Heat na naging bahagi ng bagong star trio kasama sina Stephen Curry at Draymond Green. Nag-click ang tatlong ito at pinangunahan nila ang Warriors patungo sa ikalawang round ng playoffs. Sa kasamaang palad para sa Golden State, naalis sila sa loob ng 5 laro ng Minnesota Timberwolves sa second round matapos ma-injury si Curry sa Game 1. Ngayon ay pumapasok ang Warriors at off-season na may mahahalagang desisyong kailangang gawin habang tinatangkang palibutan ng mas malalakas na piraso ang kanilang tumatandang trio upang makapagtulak muli para sa isang titulo sa susunod na season. Iba't ibang pangalan na ang naiugnay sa Warriors nitong mga nakaraang linggo, ngunit isang former champion nila ang muling naiugnay sa kanila nitong Huwebes. Ayon sa balita, ang Warriors ay may ika-4 na pinakamagandang odds na muling makuha si Andrew Wiggins sa isang trade mula sa Heat ngayong off-season. Ang Los Angeles Lakers ang paboritong team na makakakuha rin kay Wiggins, kasunod ng Toronto Raptors at Phoenix Suns. Matatandaang si Wiggins ay naglaro ng 6 na season para sa Golden State bago siya ipinadala sa Miami bilang bahagi ng trade para kay Butler noong trade deadline. Habang nasa Warriors, umusbong si Wiggins bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang kampanya para sa kampyonato at tumulong din siya na masungkit ang titulo noong year 2022. Ngayon na tinatangkang ibenta ng Heat si Wiggins na 30 taong gulang na, muling lumitaw ang pangalan ng Warriors sa mga trade rumors. Isa rin sa pinakabagong balita ngayon ay ang interest ng Heat sa star ng Golden State na si Jonathan Kuminga na ngayon sinasabing nakipag-usap at lumapit na rin sa Warriors. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.